Magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon po ay ang paggunita sa mahal na Birhen ng Fatima. Simulan po natin ang ating pagdiriwang sa pamumuno ng ating rektor at kura paroko, Reverendo Padre Joselito I. Hobson. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. Nag-aalala ang aking espiritu sa aking tagapagligtas, sapagkat iniingat niya kabamaan ng kanyang alipin. Mapalad ang pangalan ko sa lahat ng mga bansa. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. Nagagalak ang aking espiritu sa aking tagapagligtas. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, sa espesyal na pamamaraan, ang ating diocese ay nakonsagra ng ating mahal na obispo, Mario Hubert Vergara, o consecration. No? Yun po yung sa Ingles na inalay po ang ating buong bansa sa pangangalaga ng mahal na Birhen ng Fatima. Gayun din, ang Santo Papa, Papa Francisco, ay inalay yung buong mundo sa pangangalaga ng mahal na ina. Hilingin po natin ngayon na tayo rin ay maalay sa Diyos at humingi po tayo ng tawad. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa ating pagkukulang, kaya isinasama ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mo kami magkamit kailanman ng kalusugan at kagalingan sa aming katawan at kalooban, pakundangan sa pagdalangin ng laging Birhen si Santa Mariang Mahal, kami naway mahango sa hapis, sa kasalukuyan, at makinabang sa kalwalhati ang walang katapusan, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Nung mga araw na iyon, may ilang taong dumating sa Antioquia mula sa Judea at itinuro sa mga kapatid ang ganito: kapag hindi kayo nagpatuli ayon sa kautusan ni Moises, hindi kayo maliligtas. Tinutulan ito nila Pablo at Bernabe at naging mainitan ang kanilang pagtatalo tungkol dito. Kaya't napagkaisahang papuntahin sa Jerusalem sina Pablo at Bernabe at ang ilan pang kapatid sa Antioquia upang makipagkita sa mga apostol at sa matatanda tungkol sa suliraning ito. Sinugo nga sila ng simbahan at pagdaan nila sa Phoenicia at Samaria, ibinalita nila ang pagkahikayat sa mga hentil. Ito'y labis na ikinagalak ng mga kapatid. Pagdating sa Jerusalem, malugod silang tinanggap ng mga apostol, ng matatanda at ng buong simbahan, at
Isinalaysay nila ang lahat ng isinigawa ng Diyos sa pamamagitan nila. Ngunit tumindig ang ilang mananampalatayang kabilang sa pangkat ng mga Pariseyo at ang sabi nila, kailangang tuliin ang mga hintil na sumasampalataya at utusang tumupad sa kautusan ni Moises. Nagpulong ang mga apostol at ang matatanda upang pag-aralan ang suliraning ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Ako ay nagalak sa sabing ganito, sa bahay ng poon ay pumasok tayo. Sama-sama kami matapos sapitin ang pintuang lungsod nitong Jerusalem. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Yaong Jerusalem, kay ganda ng anyo, maganda ang ayos ng muling matayo. Dito umaahon ang lahat ng angkan, lipi ni Israel upang magsambahan. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Ang hangad, ang puon ay pasalamatan, pagkat ito'y utos na dapat gampanan. Doon din naroon ang mga hukuman at trono ng haring hahatol sa tanan. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Alleluia, 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 Alleluia. Sa puon ay mananatili, siya'y sa atin lalagi, mamumungang maluwalhati. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang tagapag-alaga. Pinuputol niya ang bawat sangang hindi namumunga at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang namumunga upang lalong dumami ang bunga. Nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Manatili kayo sa akin at mananatili ako sa inyo. Hindi makapamumunga ang sangang hindi nananatiling nakakapit sa puno. Kaya hindi naman, hindi kayo makapamumunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya ay siyang namumunga ng sagana sapagkat wala kayong magagawa kung kayo ihiwalay sa akin. Ang hindi nananatili sa akin ay itatapon at matutuyo, gaya ng sanga. Ang gayong mga sanga ay titipunin at susunugin kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang salita ko. Hingin ninyo sa inyo, ang inyong maibigan at ipagkakaloob sa inyo na pararangalan ang Ama kung kayo namunga ng sagana at sa gayo'y napapatunayang mga alagad ko kayo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Ngayon po sa araw na ito ay pinagninilayan din po natin at pinagdiriwang ang kapistahan o kaya Memorial Our Lady of Fatima. No? Kung kailan ang ating mahal na birhen nagpakita sa Fatima sa tatlong bata, si Jacinta, si Francisco at saka si Lucia. Ano kaya ang mensahe para sa atin ngayon ng Our Lady of Fatima? Lalo na ngayon, sa panahon po ng COVID. Kung titignan po natin doon sa unang pagbasa, meron pong suliranin. Narinig po natin salitang suliranin. Kasi yung suliranin ay hindi lang panlabas. Kung alala natin,
yung pagbasa kahapon ay binato si Pablo. No, ang suliranin ay nasa labas sapagkat binabato, no, pinahihirapan, pinipersecute yung mga Kristiyano. Dito naman, sa araw na ito, yung suliranin ay nasa loob mismo. No? Kasi meron nasa pamilya rin ng mga Pariseo, pero sila po ay naging Kristiyano, pero hindi po sila makawala sa dati nilang mga nakasanayan. At sinasabi na kailangan magpa-circumcise, kailangan po magpatuloy yung bawat miyembro nito. At ang sinasabi, pag nilayan na muna natin, pero malalakas po sila, mga conflicts. Alam nyo, may nagsabi po sa akin na minsan, bakit hindi siya sumasali sa simbahan, sa kanyang mga organisasyon. Sabi niya, ayoko ng gulo. Doon hindi ko naintindihan. Hindi ko naintindihan kung kailan sumali sa loob ng simbahan, saka pa pumasok ng gulo, pero meron po talaga. Alam niyo kung bakit? Sapagkat tayo talaga mga tao lamang. May mga bagay na hindi po tayo naintindihan. Ang hindi ko naintindihan kung paano tatagal ito na ang mga tao na sinasabing sila na inasulot ng simbahan ay pumapasok pa sa mga pag-aaway, mga hindi pagkakaintindihan, at mamaya na umaalis yung iba, nasasaktan. Nandito mismo sa loob ng simbahan yung suliranin. Pero sa totoo lang, nililinis po kasi talaga tayo ng ating Panginoong Jesucristo. Yung mga intentions po natin, kailangan po linisin, kailangan tayo ipurga sa ating mga intentions, papapasukin po lahat ng mga bagay na yan. Pero kailangan talaga mga kapatid, magbantay po tayo sapagkat hindi po yun ang ibig sabihin ng tunay na simbahan. Ang tunay na simbahan ay mahigpit na kaugnay sa Diyos mismo, sa Ama, Anak at Espiritu Santo. Kaya nga dito po sa ating Ebanghelyo, ang tunay na susi ay hindi doon sa mga nakasanayan. Ito kailangan klaruhin na po natin. Sapagkat sila parating ang sinasabi, utos, galing kay Moises. Sabi ng mga bago, pag nilayan po natin ito, pag nilayan natin, at dito sa ating Ebanghelyo, ang pinakasusi ng lahat, ang pakikipag-ugnayan, mahigpit na pakikipag-ugnayan kay Kristo. Diba naalala natin si Kristo, inaway ng mga Pariseo? No? Pero sinasabi, hindi yung sakripisyo niyo ang kailangan ko. Ang kailangan ko ay ang habag. It is mercy that I desire and not sacrifice. Kayo, nasanay kayo sa mga dati niyong mga nakakasanayan. Pero hindi kayo nakakapit, no? Sa Diyos. Yun ang mga masasakit na salita. Pero kailangan natin pantayan. Kailangan natin matutunan yung sinabi ng Panginoong Jesucristo. At dito ngayon, sinasabi, I am the vine, you are the branches. Apart from me, you can do nothing. Ako ang puno, kayo ang sanga. Hiwalay kayo sa akin, hindi kayo malalanta. Malalanta kayo. So, saan po tayo nakaugnay? Saan ang tunay na buhay? Sa nakasanayan o kay Kristo? Dito kailangan na natin ng talagang discernment. Sapagkat ang simbahan ay naglalakbay dito sa lupa. Nagdi-discern siya. Nagninilay ng husto para makagawa ng mga desisyon na tama. Pero alam natin lahat tayo bilang simbahan, naglalakbay tayo patungo sa kaganapan ng buhay. Kaganapan ng ating pagkatao. Kaganapan din ng ating pananampalataya. Oo, aakyat po tayo sa langit. At magwawakas ang lahat ng ito, no? Sa kanyang kaganapan sa Diyos, hindi sa mga nakakasanayan natin. Ano silbi ko sa mga nakakasanayan natin, patuloy naman ito. Pero nagkulang naman tayo sa pag-ibig sa ating kapwa. Nakalimutan nating magmahal sa Diyos. No? Pero yun nga, ang simbahan, meron tayong sinasabi na malaking T. Tradition. Malaki po yun. Hindi po yung mga maliliit na mga tradisyon ng mga nakasanayan. Yung pinakamalaking tradition ay yung tradisyon na kanyang pakikipag-ugnayan, mahigpit na pakikipag-ugnayan kay Kristo. Hindi po ang simbahan naglalakbay sa kanyang mga nakasanayan na lamang, kundi sa kanyang katapatan kay Kristo. Itong ministeryo mula kay Kristo, pinagpatuloy ng kanyang mga apostol, ay nandiyan din ito. Nagpapatuloy hanggang yung ministeryo. Ano itong ministeryo nito? Ministeryo ng pag-ibig ng Diyos. At ngayon, gugunita tayo ng mahal na Birhen ng Fatima, nagpakita sa tatlong bata, kay Sinta, Francisco, at kay Lucia, ano ang sinasabi nitong mensahe. Ito, ganito rin, yung katulad ng nasa ebanghelyo po natin ngayon. Ito ang susi. No? May sasabihin tayo ng mga mensahe ng Fatima, pero bandang huli, ang tutok ay nandito rin po yun sa ating ebanghelyo. Manatiling tapat sa Diyos. So ano ang mensaheng ito? Una, talagang conversion. No? Ang conversion mula sa sarili,
patungo sa Diyos. Kailangan ng paghingi ng tawad sa mga nakakagawian natin, na nakakapagpalayo sa atin sa Diyos at sa ating kapwa. No? Yung conversion, repentance from our sins. Yung second ay yung pagdasal ng rosaryo. Sapagkat ang mahal na Birhen ng Fatima, nagpakita, sabi niya, sino po kayo? Papakilala ako kung sino ako. Huh? Sabi niya, ako ang ina ng Santo Rosario. No? Siya po mismo ang Santo Rosario. Ano nagdudulot sa atin ng Santo Rosario? Aba, hindi po yung basta na lamang nagdadasal ng Santo Rosario. Hindi po ba natin nakikita pa? Pumasok tayo sa pinakadiwa ng Santo Rosario, kanino tayo pupunta? Kay Kristo. Kung sabitin natin yan araw-araw, na isa sa buhay natin ang pinakamensahe ng Rosario, bandang huli, babagsak tayo kay Jesus. Sa kanyang pagkadiyos, sa kanyang pagkatao, sa kanyang mensahe, sa kanyang buong buhay, sa kanyang pag-aalay ng kanyang sarili, sa kanyang paghihirap, kamatayan at muling pagkabuhay. Kahit si Maria, ay naglalarawan noon ng buhay ng ating Panginoong Jesucristo. So, Santo Rosario. Pagkatapos, yung pangatlo, ano ang produkto ng lahat na ito? Tungo lahat ito sa ikapapatawad ng ating mga kasalanan sa pamamagitan ng sakripisyo. May kailangan gawin. Alam niyo yung dalawa pong bata na ngayon ay naging santo. Maaga po silang namatay. Siguro, sabi nga nung mga nag-a-analyze, nagkaroon po kasi ng epidemic doon. At hindi po sila na-exempt. Parang COVID po. No? Dito sa ating ay pandemic, sila, sabi ni Mama Mary sa kanila, ay magdurusa kayo, mga bata. Pero maliliit po sila. Mga baby po sila. Sabi nila, akapin namin itong pagdurusa na ito. At doon, sa kanilang pagsasakripisyo ng kanilang buhay, naligtas ang mundo. Mga kapatid, mayroong buong ang pagsasakripisyo. Ang pag-alay ng sarili. Ang iniisip natin, yung kapakanan ng ating kapwa. At higit sa lahat, yung patuloy na paglilingkod natin sa Diyos. Dahil ito ang pinakatunay na diwa ng Fatima at ang araw na ito. Na tayo, hindi na nabubuhay sa sarili natin. Nabubuhay tayo kay Kristo at lahat ng ating ginagawa ay nagdudulot ng kaligtasan sa ating kapwa. Gisingin po nawa tayo sa tunay na diwa ng paglilingkod at pag-aalay ng sarili natin ng ating buhay sa ating Panginoon. Sabihin po natin, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang pagkakaisang nagmumula kay Kristo, ang tunay na puno ng ubas, naway makahikayat sa lahat ng Kristiyano sa kanyang simbahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pari, relihiyoso at mga misyonero naway maging tapat sa kanilang bokasyon sa simbahan at manatiling kaisa ni Kristo sa kanilang gawain. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nagdaranas ng mga pagsubok at kahirapan sa buhay, naway manatiling tapat kay Kristo at sa kanyang ibanghelyo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, naway tingnan si Kristo bilang bukal at lakas at kagalingan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga tapat sa Panginoon na namayapa, naway manatili kay Kristo magpasawalang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa katahimikan ng ating puso, ialay na po natin ang ating natatanging panalangin na bukod sa ating kaligtasan, ang hilingin po natin ay yung pagbabago ng sarili. At si Kristo ang nabubuhay sa atin.
Panginoon, wala kaming magagawang anuman kung wala ka sa aming piling. Dinggin mo ang aming mga panalangin at panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Amen. Natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Ginawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, ang iyong nagkatawang taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya na iniluwal ni Maria nang di bumawas kundi lalo pang nagpaganap sa pagkabirhen ay magpagindapat na kalugdan mo ang aming paghahain sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan sapagkat siya ang Panginoong kasama mo at ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo na Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong ginugunitan namin ang mahal na Birhen ng Fatima. Bukod mong pinagpala sa babaeng lahat, ang mahal na Birheng totoong mapalad, inyong piniling maging ina ng iyong anak nung isugo mo siya bilang aming Mesiyas. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang Birheng Maria ay naging inang tunay ng iyong anak na kanyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, 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 sa kaitaasan. Pinagpala na parito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, 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 sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis,
Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya, si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. At inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Milo Hubert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng kanyang puso si San Jose, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen, 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 amen. Ibigay po ang buong puri at pasalamat sa Diyos at ialay ang buong buhay sa Kanya. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami pahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin iadya nyo kami sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan, ang kapulingan, magpapahayag. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo. Larawan ng pag-ibig ng Diyos sa kapwa. Peace with you. Kordero ng Diyos, Nangalanis ng mga kasalanan sa sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. narito ang ating puno at tayo ang kanyang mga sanga. Narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, Hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit ngunit sa isang salita salita mo lamang ay ay gagawin gagawin na. ako.
espiritual na pagtanggap ng komunyon. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at minimithi kong tanggapin ka sa aking kaluluwa, sapagkat sa mga sandaling ito'y hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa Espiritu sa aking puso, niyayakap kita na para bagang naririto ka na, at iniaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Oratio Imperata. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malakipan ng husay at malasakit. Itinataas namin ng mga nagdurusa. Makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamtin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Nagsusumamo kami na iyong ihinto na ang paglaganap ng virus at ipag-adya kami sa lahat ng mga takot. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Birhen, Amen. mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit. Panalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Panalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Panalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin sa banal na pakikinabang, ang iyong kagandahang loob ay aming hinihiling upang ang pagpaparangal namin sa mahal na Birhen at pagdulot namin sa Kanya ay magpagindapat na aming paglingkuran ang pagganap sa kaloob mong kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Lumbagay, kailangan po natin ang pamanatiling tapat sa ating Panginoong Jesucristo. Una ay conversion, ang pangalawa ay Santo Rosario, at pangatlo, buhay na pagsasakripisyo. Ito magdadala sa atin sa tunay na kalayaan sa pagiging mga alagad ng ating Panginoong Jesucristo, magdudulot din ng kaligtasan sa daigdig natin ngayon. Sumainyo ang Panginoon. Pagpalain kayong lahat ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapat na maglingkod sa Diyos. Salamat sa Diyos.